Ah, Maayong gabi sa inyong tanan, no? Gusto ko mag-Bisaya. Gusto ko mag-Bisaya hanggat makakaya ko kung ano yung kaya kong salitain na Bisaya. Ayun. Para mas maganda, no? So, ayun. Ako yung nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon kasi nakarating ako dito nang hindi inaasahan. Kasi last year ko pa pinagpipray na makapasok sa Bible School na hindi ko alam kung bakit basta yun po yung nasa puso ko. So, hindi ko alam na dito pala ako mapapadpad. So, ako nga pala ay si Sister Ana. Ana po ang talagang pangalan ko. Yung sa Facebook ko, Ann lang po yun kasi marami kaming Ana doon sa church namin. Kaya pinalitan nila ako ng Ann, ng mga kasamahan ko sa church. So, ayun. Ako nga po pala ay nakakilala sa Panginoon ako ay bata pa, nung elementary. Kasi yung mga pinsan ko ay talagang sila yung mga unang nakakilala dito sa Maynila. Dahil ako ay tubong Bisaya, Ormoc City. Pero madalas kami napupunta sa Maynila kay magbakasyon. And then yung nanay ko, kami ay puro Katoliko talaga, na relihiyosa. Sabi ko, magbibisaya ako, no? Pero mahirap sa kalisod, kaya parang mas komportable talaga ako magbisaya. So, ayun. Nangalagad kami sa simbahan, buong pamilya, pero napakadami pa rin talagang problema. Parang napagod yung nanay ko sa kabila ng lahat ng kanyang paglilingkod. Bakit ganun pa rin? Parang walang nangyayari. Parang hindi dinirinig yung kanyang mga panalangin. Kaya nung mapunta kami sa Maynila, yung pinatay yung tatay ko ng mga taong labas, so doon po nagsimula na yung nanay ko ay nagising sa katotohanan. Nasabi niya siguro mali yung aking Diyos na pinaglilingkuran. Kaya after that, napunta na kami ng Maynila at doon ako nakakilala sa Panginoon at nang mashiran kami ng gospel, doon rin nabuksan yung puso ko na kung ano ba talaga ang tunay na Diyos at sino ang tunay na Diyos na dapat natin paglingkuran. Pero dahil usahay, mag-uli kami sa Bisaya, muuli naman sa Manila, kaya on and off, kumbaga on and off. Pero high school, graduate ng high school, dito na ako nag-permi, and then hanggang sa nakapag-asawa, nakapag-anak hanggang sa ngayon sa Manila na. Tapos amang ko yung makaistorya mga Bisaya, kaya naglisod talaga pagsalita ng Bisaya. Pero kaya ko kayong intindihin. Masabtan ko ka mong tanan pag mag-istorya ng Bisaya. Maglisod lang ko ba? Yun. Ayun. So, ako nagpapasalamat sa Panginoon at nakilala ko kayo. Alam kong may purpose kung bakit nandito ako. Hindi ko alam kung anong calling talaga sa akin. Pero ngayon pa lang ay nagpapasalamat ako at kayo ay aking nakita. At sa mag-asawa ng pastor, salamat po sa mainit na pagtanggap sa aking mga classmate at sa mga darating pa. At dalangin ko na isama niyo po ako sa prayer kasi yung struggle ko medyo dahil naano ako sa syudad. Siyempre masaya, di ba? Sa mismong city kami, parang naninibago ako na nahihirapan ako matulog at yung lungkot kasi nga masyadong matahimik dito. Pero alam ko naman, by grace, dahil nag-decision ako, ay kakayanin ko dito. At yun lang po, salamat sa Panginoon.